Nasawi ang isang 62 taong gulang na lalaki matapos umanong brutal na patayin ng 6 na kabataan sa barangay Kaingin, Bungabon, Nueva Ecija. Batay sa ulat ng pamilya ng biktima, pinagbabangag umano ng mabigat na kahoy sa ulo ang matandang lalaki sa mismong harap ng bahay nila hanggang sa mawalan ito ng buhay. Ayon pa sa kanila, kahit wala ng buhay ang biktima ay patuloy pa rin umano itong sinaktan ng mga suspek. Nagkaroon ng matinding pagdadalamhati at galit ang pamilya ng biktima dahil sa sinasabing karumal-dumal na paraan ng pagpatay. Lumabas din umano sa CCTV footage ang ilang pangyayari kaugnay ng insidente na nagsisilbing mahalagang ebidensya sa investigasyon. Matapos ang insidente ay nagtago muna ang mga suspek, ngunit kalaunan ay nadakip rin at ngayon ay nasa kustudiyan na ng PNP Bungabon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sinasabing napagtripan lamang ng mga kabataang salari ng biktima at sinasabing dahil umano sa problemang pinagdaraanan ng mga ito kaya nagawa ang brutal na krimen. Ayon sa pamilya ng biktima, mga kabarangay lamang nila ang mga suspek dahilan upang mas lalo nilang maramdaman ang sakit at pagkabigla sa nangyari. Nananawagan naman ang pamilya ng hustisya para sa kanilang ama at hiniling sa publiko ang dasal at suporta upang makamit ang tamang pananagutan ng mga responsable sa krimen. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa krimen at inaasang magsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga sangkot. Nadali ang 2 katao habang 6 naman ang sugatan matapos bumangga ang isang trailer truck sa nakaparadang pampasaherong bus na naka-stop over sa isang kainan sa kahabaan ng Maharlika Highway sa barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija, bandang 12:00 ng madaling araw noong Sabado. Kinilala ni San Jose City Police Chief Lieutenant Colonel Gerald D. Fernandez ang mga nasawi na sina Jethro Lapos, 32 anyos, residente ng Zone 12, Barangay Tayabo, San Jose City at may-ari ng tindahan, at si Jaira Bagawisan, 14 anyos, residente ng Barangay Vitabian, San Mariano, Isabela, na isa umanong pasahero ng bus. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, naka-stop over umano ang isang Dalian bus liner na minamaneho ni Anthony Ramos, 44 anyos, residente ng Palatao, Nagilian, Isabela, upang makakain ang mga pasahero sa Marsens, Kambingan nang mawalan umano ng kontrol ang isang Hugo trailer truck na minamaneho ni Felipe Lustre, 43 anyos, residente ng Barangay Hulo, San Antonio, Nueva Ecija. Dahil dito ay bumangga ang trailer truck sa bus matapos umano itong lumampas sa linya ng kalsada. Sa lakas ng impact, tumagilid at bumaliktad ang 2 sasakyan at sumadsad pa sa restaurant at bahay kung saan naroon ang mga biktima. Nasa ospital na ngayon ang 6 na sugatang pasahero at kasalukuyang nilalapatan ng lunas. Ayon kay Fernandez, patuloy pa nilang iniimbestigahan kung nakainom o nakatulog ang driver ng trailer truck bago nangyari ang aksidente. Samantala, inihahanda na ng pulisya ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injuries at damage to property laban sa driver ng trailer truck. Pasok sa selda ang mga kawatan sa pag-akalang magkakaroon ng mabilis na pera dahil sa mga ninakaw na gamit ng kuryente. Ito ay matapos silang matunton at madakip ng pulisya kaugnay sa pagnanakaw ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng electrical power equipment sa bayan ng Pantabangan, Nueva Ecija. Ayon sa report ni Pantabangan Acting COP Police Captain Noel P. Villajuan ay iniulat sa kanilang tanggapan ng Head Engineer ng Pantabangan Municipal Engineering Services bandang 11:00 ng umaga ang pagkawala ng mga transformers na nagkakahalaga ng kabuang 1,035,580 pesos.
Dahil dito ay agad nilang ikinasa ang kanilang tracker operation team sa Sitio Aya, Barangay West, Poblacion. At sa tulong na rin ng mga saksi ay natunton ang 4 na kawatan na pawang mga junk pickers at residente ng bayan ng Rizal. Na-recover sa kanilang posisyon ang 4 na 50 kVA distribution transformers. Bukod sa mga ninakaw na transformers, na-recover din ng mga otoridad ang isang Rusi kolong-kolong na ginamit umano sa pagtangay ng mga kagamitan. Kasalukuyang nasa kusudian ng Pantabangan Municipal Police Station ang mga hindi pinangalanang suspect at naharap sa kasong theft o pagnanakaw. Patuloy naman ang paalala ng kapulisan laban sa pagnanakaw ng mga kagamitan ng gobyerno at pampublikong infrastruktura na mahalaga sa serbisyo ng kuryente sa komunidad.